Happy to share you today ang latest na kaganapan sa aking upo garden dito sa France, upo or battle gourd, na kung saan nakaka-good vibes na kahit malamig na ang panahon dito sa France ay ang dami pa ring bunga at mga bulaklak. Sana nga ay makasurvive at makapag-harvest ng marami para i-share din natin sa ating mga kapwa Pinay at mga kaibigan pati na rin kapitbahay. Para sa inyong kaalaman, ang hilig ko talaga magtanim lalong-lalo na mga Pinas gulay. Lalong-lalo na itong upo. Ayan, March pa lang ay nag-start na ako na mag-seedlings or magpunla ng mga upo at iba't iba pang mga gulay Pinas. Pero this year, pinaprioritize ko itong long upo. And then last year at ilang pang years ang nakaraan, nag-start ako na magtanim ng upo around 2020, year 2020 na kung saan ang dami ring bunga. Nakakatuwa na mabubuhay talaga yung upo. The best talaga, super suportado ako ng aking German-American husband na super like din niya ang mga Pinas or Asian vegetables at lalong-lalo na itong upo. Gawing iba't ibang recipe, meron ding tortang upo, ginisang upo, or minsan nga yung medyo bata pa na upo ay sinasalad ko at ang yummy talaga. Kaya pag harvest time ay ang sarap ng pakiramdam na ma-share mo sa mga kapitbahay, kaibigan, lalong-lalo na sa mga kapwa Pinoy-Pinay na malapit lang dito sa amin. Walang katulad ang saya pag makapagbigay, makapag-share sa iyong itinanim. Kaya today, ang saya-saya ko na i-share ang latest na kaganapan sa aking upo garden. O diba, andyan pa si Fairy Princess, model sa aking upo dito sa France. Pahirapan talaga sa weather. Yan ang totoo pag andito ka sa ibang bansa na nakakaranas ng 4 seasons. Hi, Princess! Yan yung baby namin dito. Kasama ko talaga yan sa garden almost all the time. And then, pag around September, October, yun na talaga yung patapos na ang summer na nakakaranas talaga ng malamig. Pero this time, ang saya-saya ko pa rin na kahit malamig na yung weather, ay tuloy-tuloy pa rin ang tubo, lalong-lalo na itong long upo. So meaning, pag daming mai-harvest, ang dami ko ring mabigyan. So aside sa long upo, ay meron din dito banda itong sinasabi nilang native na upo. Ang sarap talaga nito at medyo may tamis-tamis konti, tapos crunchy na kahit yung balat, pag hindi lang masyadong matanda yung upo ay ang sarap talaga. So ito yung pergola tawag nila dito, parang bahay-bahay kubo ng mga upo. Pag personal mo talaga itong makita, ibang-iba talaga ang pakiramdam, lalong-lalo na pag ikaw yung nagtanim. Kahit nga yung mister ko na hindi talaga siya yung nagtanim, tumutulong lang minsan sa pag-water or paglalagay ng mga kahoy-kahoy para hindi matumba yung ating upo, ay talagang super napaka-interesting sa kanya makita ito. Tapos dito sa gitna ng pergola ng mga upo ay may saging. O diba? Ayan, iba't ibang klase talaga dito na upo at nakakatuwa, lalong-lalo na itong swan na klase ng upo. Ang ganda, ang ganda. Ayan, yung Pinas na klase ng upo. Tapos ito naman ay yung long upo. Pag tumubo at tuloy-tuloy lang sana yung pagtubo at pagbunga ng mga upo, around 1 month more pa, ay sana lang para makapag-harvest ng marami. Ito yung klase naman na small upo. Ay, napakasarap ng pakiramdam. Sa makikita ninyo, malamig na talaga ang panahon kasi yung mga dahon niya ay nagba-brown na. Pero nakakatuwa lang na tuloy-tuloy pa rin yung bunga. Ay, ito yung pinakagusto ko na thanks naman ay nakapagbunga talaga kasi nag-iisa lang ito yung may pakorba-korba. Ayan. Happy Pinay gardener talaga ako dito sa France, lalong-lalo na pag summertime kasi summertime lang kami nakapagtanim. Thanks God din na once again, suportado ako ni Mister at ginagawa talaga niya yung mga bagay-bagay na kung saan
magpa-happy sa akin, lalong-lalo na itong pagpagawa ng yung bahay-bahay ng mga upo kasi needs din ng upo na may area na ganito at din yung matibay na kahoy para hindi yan masira. Kasi mabibigat talaga yung mga upo. Ayan, yung swan ko na klase ng upo, yung green na may dot-dot ang dating. Tapos may mga maliliit pa. Yung iba naman ay sinisave ko na yung papatandain ko na yung ibang upo para may seeds ako next year. Hindi na bibili kasi ang mahal talaga. Ang mahal at ang hirap din humanap. Ang mga seeds na ito ay online ko binibili at ang mahal kasi hindi lang seeds yung binibili mo kundi magbabayad ka rin each item ng shipping fee na kung saan mahal din kasi in-order ko siya outside France. Sana ay tuloy-tuloy ang pagbunga at sana din ay tuloy-tuloy ang magandang panahon para marami tayong mai-harvest na mga upo at iba't ibang gulay mula Pilipinas or Asia dito sa aking garden in France. More to harvest soon. Sana lang talaga. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today na latest na kaganapan sa aking upo garden dito sa France. More to share soon at sana naman huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe naman ang aming channel. Happy Pinay Gardener in France, simpleng Pinay pero sagana sa mga gulay.